Hallelujah. Praise the Lord. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we welcome you, Holy Spirit, in this place. Lord, hide me, O God, not my weakness, O Lord God, but you alone be. Sing, O Lord God, and let your word, O God, be delivered with power and authority. I pray, Lord, that you open, O God, our understanding and that the wisdom comes to us, O God. Lord, we thank you for the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. It's a blessing. Amen. Na andito ako sa harapan nyo ngayon. Kaya pala ako nagdamit ng my blazer. Dahil ako pala ang naka-schedule. In-schedule ni Lord. Amen? So sabi ng salita ng Panginoon na there is time for everything. At wala yung naka-schedule. Wala yung naka-schedule dito. At we will just obey. Amen? Anyways, sabi naman na kahit na hindi tayo pastor, all of us ay tinawag ng Panginoon para magbahagi ng good news. Amen? Kaya it doesn't matter kung hindi ako pastor. Ang pakinggan nyo yung salita ng Panginoon. Amen? Amen. Okay, so this time, pag-aaralan natin ang fasting. And I do believe na lahat tayo kailangan natin ito. Amen. At baka yung iba ay matutuwa sila kasi mag-lose weight sila. But no, ang gagawin po natin sa fasting ay hindi magda-diet. Ang diet is only sa physical, pero ang prayer and fasting is for all of us. Okay, so our topic for today is Daniel fast. Actually, Daniel fast is under the partial fasting. Kasi ang partial fasting ay kumakain pa din, di ba? Ang total fasting ay no water, no food. Pero ang partial, mayroong food, di ba? But this time, ano kaya ang kaibahan ng Daniel fast? Ang Daniel fast po ay 21 days. Okay. Sa Bible, may mga nakalagay doon na naging habit and exercise ng mga believer, mga anak ng Panginoon na mga araw. May 3 days, may 7 days, may 10 days, mayroong 21 days, mayroong 40 days. Okay, according to the doctor, yung ang katawan daw natin after 40 days of fasting at na-exist pa doon, mayroon ng side effect, malnutrition na. Kakainin na ng katawan natin yung sarili niya. So, ang magiging resulta ay magkakasakit na. Kaya mapapansin nyo sa Bible, until 40 days lang. Ang galing ni Lord, di ba? Alam niya, kilala niya tayo. Kilala niya ang katawan natin dahil siya ang gumawa. So, ang 21 days of fasting po, hindi po kayo mamamatay dito. Huwag kayong matakot. This is all for our good. Kaya kung hindi nyo pa naranasan, I tell you and I challenge you na gawin ninyo ito for your benefits. Okay, mamaya pag-aaralan natin kung ano ang benefits. Daniel fast or 21 days of prayer and fasting is detached from craving of our flesh desire. Okay? Abstaining from king's food and attached to God's heart. Kung bakit po king's food? Kasi si Daniel, nung nag-fasting po siya, sabi niya doon sa hari ay hindi po sila kakain ng king's food. Ngayon, kahit wala ng king, nakakain pa rin natin ang mga king's food. Diba? Yung mga amo natin, pag may sobra silang mga turkey, may sobra silang lechon, may sobra silang cake, may yung iba nga, yung sobra na alak, yung wine, pinapainom pa sa mga helper, di ba? So marami na ngayong lumalabas ng mga king's food. Sino nang nakapasok sa unlimited na food sa restaurant? Ano bang tawag doon?
all you can. Hindi pala unlimited. Eat all you can. Di ba? Nakapasok na kayo doon. Ako nung pumasok ako doon sa Simchachoy, first time ko na pumasok doon, hindi ko kinaya. Sa dami ng pagkain kasi hindi ko natikman yung mga yun eh. Kaya yung hindi ko natitikman, yun ang kinain ko. Pero nalastog ngay ganting iwat, mayabang ang bunganga, hindi kaya ng bituka. Dahil sa parang gusto mong kainin lahat, pero hindi pala kakayanin. Okay, so ano pa? It is dietary fast combined with prayer for spiritual focus, involving only vegetable, fruits, and water. Okay. Doon po sa Puyo, nasanay na po kami ng prayer and fasting doon. Kaya maituturo ko sa inyo kasi ginagawa na namin. Hindi ko ituturo kung hindi ko na-experience. And I will tell you kung bakit I have that boldness to stand is because I have experienced it. At may kakaibang mangyayari talaga sa'yo, sa sarili mo, at sa paglilingkod mo sa Panginoon kapag ginawa mo ito. Amen. At doon sa Bible, hindi lang naman po ito aaralin natin. Marami din sa mga heroes in the Bible, mga characters sa Bible na nag-fasting din. Kaya hindi po ito nakakatakot na gawin. Baka ang iba sa inyo, magkakasakit na ako, one day lang di ako makakain ng rice, manghihina na ako, sabi nilang ganyan. But I challenge you, ang prayer and fasting po, ay ang kakainin mo, yung Word of God. Di ba ang sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. So, imbis na mag-aalmusal ka, ang aalmusalin mo is the Word of God. So, ganito po ang ginagawa namin sa prayer and sa 21 day of prayer and fasting. You can also do it your, kung anong preference nyo. Ganito ang ginagawa namin sa Puyo. So, skip meal kami sa morning. Ang oras ng pagkain, yung iba, kaya nila until 10 o'clock, hindi sila kakain. Until 12. Pagka medyo naka-adjust na sila, magiging 12 na. So, until 12, Word of God yan, Word of God. So, pinapasahan ko sila ng mga verses, mga scripture, para yung ang babasahin nila. Okay? And then, i-break namin ang fasting namin. At kakain kami ng 12 to 6, kung yun ang napag-usapan namin. And then, after 6, wala nang pagkain. So, ang dinner namin is the Word of God. So, mayroon na naman akong isesend sa kanila ng mga scripture na babasahin nila. At the same time, meron din kami mga awitin. Isesend ko na lang yung link sa kanila. Ito ang kakantahin natin. Tapos, may mga prayer request din na maipo-forward. So, meron kaming prayer focus. So, yun po ang ginagawa namin. Kaya, hindi ka mamamatay na hindi ka kakain ng breakfast at hindi ka rin kakain ng dinner. Actually, yan ang advisable sa mga nagkakaedad na katulad ko. Kung noon parang ang gusto natin ay palagi tayong kumakain, di ba? Na-observe nyo ba na sa mga nagkakaedad, 35 above, hindi na kayo masyadong palakain, di ba? Hindi na rin kayo, yung portion na nakakain nyo noon, ay hindi na ganun karami sa kinakain nyo ngayon. Na medyo matagal na din yung digestion, di ba? Mixture ito ng ng physical, medical, at saka spiritual. Ang galing talaga ni Lord kasi hindi niya ito ipagagawa sa atin nang walang scientific na explanation. Dahil si Jesus mismo, nag-fasting, di ba? Siya mismo gumawa. Kaya wala tayong rason na hindi rin natin kakayanin. Amen? Amen. Kung na yung kasama nakapulos kayo na una dyan timakan, parang natatakot na kayo na, kaya ko ba kung wala yung tukit din? Okay, so, the proper
way of fasting. Basahin natin sa Joel chapter 2, verse 12. Kasi minsan po, dahil naging habit natin, prayer and fasting, wala yung seryoso talaga na dahil sinabi lang natin, iwan ko, siguro sa iba seryoso, pero sa iba, nagtungpal bilin dalaan. Di ngay tungpal bilin lang dahil sa grupo, ganyan. So, hindi talaga natutupad yung talagang mangyayari o kaya hindi talaga nangyayari sa atin yung blessing ng prayer and fasting kasi hindi natin nagagawa ng tama. Okay? So, sabi niya dito sa Joel chapter 2, verse 12, "Even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, weeping, and mourning." Sabi niya. So, kapag pala nag-fasting tayo, ay ano magiging attitude natin with all our heart? Talaga nga na-impuswan hanga tungpal bilin laeng. With all our heart. And weeping and mourning talaga nga dibdiban. Di ngay prayer fasting ngay kat, urayan tayo ti oras, alas 12 ko nang mabigpisin ako. Nagas jay! You know, nung nabiit pa kami, nabiit nung hindi ngay, nagdadamo kami pahilaog. Parang ang tagal ng oras kasi inaantay namin, alas 10 na sana. Hindi pala ganun ang proper na attitude natin. Dapat with all your heart. Kahit na lumabas mo at 12:01, okay lang. Huwag yung sakto talaga na 12 o'clock. Mag-pray tayo ng 12 o'clock. Hala, di circle na to. Urayan tayo. Haan na kasjay. With all your heart. Oray lumabas, iti 1 seconds. Basta with all your heart. No problem. Okay? So, jitim tayo gaya. Jitim. Pahinga mo na. Daniel chapter 1. Verse 8. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Kasi, di ba, sino na ang nakabasa ng Daniel? Amen. Yung hindi pa nakabasa, basahin nyo para maintindihan nyo kung bakit sila nag-fasting. Hindi total fasting kasi nakamonitor ang mga officer ng ng hari. Kaya ang nangyari dito ay partial lang. Ngayon, sabi niya, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Sige. Now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. But the official told Daniel, "I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would have my head because of you." Dito kasi, okay, Daniel then, sige, basahin natin Daniel. Daniel then said to the guard, whom the chief official have appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, "Please test your servant for 10 days. Initially, 10 days lang dapat ang fasting nila. Hindi po fasting muna ito, hindi fasting na total fasting. Fasting from king's food. Partial ito, kakain pa rin sila. Give us nothing but vegetable to eat and water to drink. So, ano yung ipapasting nila doon? Kasi ang fasting means abstaining from food, di ba? Ito naman, abstaining from king's food. Yung mga masasarap na pagkain na alam na natin yung mga masasarap. May ice cream, may chocolate, ano pa yung mga masasarap sa atin? McDonald's, Jollibee. Basta yung mga para sa atin is masasarap na pagkain. So dito, hiniling niya sa hari na kakainin lang niya, nila palang 4 ay vegetable lang at saka water. Kinakabahan ngayon yung official kasi baka daw
pumayat sila o ano kayang mangyari sa kanila, hindi nila magampanan yung tungkulin nila sa hari. So, nagkaroon ng challenge. Okay, 10 days na vegetable lang at saka water. Verse 13, then compare our appearance with that of the young men who ate the royal food, and treat your servants accordance with what you see. Oh. Lastly, 14, so he agreed to this and tested them for 10 days. Oh, mayroong challenge na nangyari dito. Okay, kakain lang kami ng vegetable at saka water. Tingnan mo kung anong mangyayari sa amin. So, nag-start muna sa 10 days. Okay. So, in Daniel chapter 2, ano ba yung isa? 10. Chapter 10, verse 2, at that time, I, Daniel, mourned for 3 weeks. O, so hindi na lang 10 days na-extend. Ilang araw ba yung 3 weeks? 21 days. Okay, 21. 7 days in 1 week times 3, di 21. Okay, meron din mathematics dito sa Bible. I ate no choice food, no meat or wine touched by lips, and I used to lotion at all until the 3 weeks were over. Sabi niya. So dito ang reference natin. Bakit nasabing 21 days Daniel's fast? Okay. So anong makikita natin dito? Let's see in Isaiah chapter 58 verse 3 to 4. Tingnan muna natin yung attitude natin, yung tayo, bago tayo mag-commit ng prayer and fasting. Kasi marami sa atin, sumusurot dalaan. Dahil walang pagkain, pati sila hindi na rin kumain. Dahil walang makakain, close din ang store, hindi pwedeng magkape. So, yan. Let us dig in more about prayer and fasting. Yung iba, masama pa ang loob na nag-fasting. Kaya, pagka kumain na, talagang binawi. Binawi yung hindi nila nakain sa umaga. Kaya babawiin sa tanghali. No. Okay. Sabi niya dito, why have we fast? They say, and you have not seen it. Bakit wala daw resulta ang fasting? Why have we humbled ourselves and you have not noticed? Yet on the day of your fasting, you do as you please and exploit all your workers. Next, your fasting ends in quarreling and strife. Nangyayari ba ito? Amen. Yes, walang nagiging positive result ang fasting natin. Dahil hindi natin nagagawa ng tama. Personally, hindi naman sa lahat, yung iba talagang dibdiban ang pagpapasting nila. Pero in general, general kasi ito walang result na uuwi pa sa pag-aaway-away. Katatapos lang nilang nag-fasting, nag-aaway-away sila. What a shame, di ba? Bakit? Pinag-aaway siguro nila yung pagkain, yung amount, yung gaano karami yung kinain nila, or hindi talaga sila nag-devote ng prayer. Kaya hindi na-cleanse yung puso nila. Kahit nag-fasting sila, nag-skip meal sila, walang nangyari dahil hindi na-purify yung puso nila. Okay? So, in prayer and fasting, doon sa Daniel fast, ang ginagawa namin sa Daniel fast po, okay, basahin mo na natin. And striking each other with wicked fists. Suntukan pa sila. Kung ngayon wala nang nagsusuntukan, siguro sa text na. Nagsusuntukan na sa text. Yun na ang trending ngayon. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Kaya hindi nasasagot ang prayer. Kasi we do it in a wrong motive, wrong way. Walang proper na pagpapasting. So let us change our heart, change our attitude. Amen. Amen. Sino are you with me in prayer and fasting? Amen. Amen. So next time na magkaroon tayo ng prayer
prayer and fasting, kahit na hindi ito Daniel fast, kahit na partial fasting lang, kahit skip breakfast or skip lunch or whatever na napag-agreehan natin, let us do it in a proper way. Sa ginagawa po namin sa Daniel fast, first 1 week is repentance. May mga verses akong ipupurward sa kanila. Repentance. Sabi ko sa kanila, maybe while you are praying, may i-reveal sa inyo ang Lord na meron kayong kasamaan ng loob. Or may mga ginawa kayo in the past na hindi nyo pa naihingi ng tawad. O may mga kaalitan kayo, maybe your sister, your brother, your parents, yung mga anak nyo, baka may kaalitan kayo. Pray and repent. So it is more on repentance and restoration. Kasi hindi mo naman yan magagawa sa isang araw eh. Meron yung time na the second day, marireveal sa kanila all. Yung nagkaalitan kayo ng parents mo, ganyan-ganyan. Kaya hindi kayo nag-uusap. So, magkakaroon ng revelation ang mga tao. Magkakaroon ng cleansing. May mga utang na hindi ka binayaran, ang sama-sama ng loob mo. I-repeat mo. Baka yun din ang hadlang na hindi nasasagot yung prayer. Diba? Meron yung ganon na nangyayari. So, more on repentance, cleansing, and forgiveness. Okay? So, the second week, ang ginagawa na namin, magpo-forward din ako sa second week ng healing. Okay, related lahat yan. Release your healing. Kung meron kayong nararamdaman inside and out, ipag-pray natin. Baka meron kang matagal nang tinatago mula pagkabata na sama ng loob. At hindi mo pa na-release. Give it to the Lord. Forgive. Ako noon, nung first time namin mag-fasting ng 21-day prayer fasting, you know what God revealed to me? Noong bata ako, meron akong isang laruan na tinago-tago ko. Ang hirap kasi noon ng buhay, kaya kung may laruan ka, parang treasure mo na yun. Tapos, ang mama ko, binigay niya sa pinsan ko na taga Bulacan. Hindi niya pinaalam sa akin. Ang sama ng loob ko na I keep it in my heart. Hindi pa naman ako Kristiyano noon. Kaya magmula noon, nakasimangot ako palagi. Na yung attitude ko noon, parang lagi akong pabuktak nga eh. Kasi meron akong tinatagong sama ng loob sa mama ko. Dahil nibigay niya yung laruan ko na hindi niya pinaalam sa akin. And then, nung nagkaanak ako, tinambakan ko ng laruan yung anak ko, kada mag-door-to-door ako, punong-puno ng laruan, mga stuffed toys, ganyan. Kasi na-carry ko pala yung hatred ko from childhood. Hanggang nag-asawa ako, parang yun ang nag-affect sa isip ko na ayokong ma-experience ng anak ko na walang laruan. Nung umuwi ako, ang daming laruan dahil hindi naman niya malaro. Di sayang din, pinamigay ko din because na-deliver na ako. So sabi ng mama ko, nag-live kami noon, pandemic noon, napakinggan niya yung sakit ng nakon ko sa mama ko, yung in-testify ko ba na na-release na ako sa sama ng loob. Pati yung mama ko, umiyak siya kasi hindi niya alam na masama ang loob ko sa kanya. You see? There is thing in our past na naapektuhan tayo ngayon. May mga attitude tayo ngayon, kaya yung iba takot maligo kasi meron silang experience in the past na nalunod sila. Or may mga halimbawa na nahulog sila sa bangin, so na meron silang trauma sa heights. Kasi naapektuhan yung childhood nila, may mga trauma tayo. Yung iba, ayaw loner. Kasi na-experience nila during their high school life, ay binuli sila. O kaya, yung na-despise sila or may nag-cheat sa kanila. Yung iba naman, galit sa mga lalaki kasi nagkaliwa yung mga partner, ganyan. So, kumaliwa. So, mayroon silang hatred.
Di ba? Nangyayari ganon na kini-carry nila. So yung iba, may depression dahil meron silang past heartaches experience. And during the prayer and fasting, because you are in the Lord, yung communication mo kay Lord is constant, God will reveal to you. That's why during the prayer and fasting, there is deliverance. You know, hindi mo na, kung gusto mo pong ma-deliver, huwag mo nang antayin si Bishop na magtutol ulit dito sa Hong Kong at aantayin mo ilihins kanya para na ma-deliver. No! Eh kung paano, how many years pa siya pupunta dito, hindi ka ma-deliver. Diba? So you can do it yourself. The Lord will deliver you. Hindi mo na kailangan si pastor, si bishop na bishop, kararagan naman ta mo ma-deliver. You are lack of faith. You can communicate directly to the Lord. May inireveal niya sa'yo. You just give to the Lord, Lord, I release my, patawarin ko na siya, Lord. Kahit masama pang loob mo, at least, inatter mo na, and the healing will come to you. Kaya minsan, na-experience nyo ba yung may sama kayo ng loob? Tapos, kahit makita at mabanggit yung pangalan niya, ayaw nyo? Yes, because mayroon pa kayong sugat. Yung skin natin, kung walang sugat, hindi mahapdi ang asin, di ba? Pero kapag may sugat yan, kahit kunting-kunti lang na alcohol or asin, mararamdaman mo yung hapdi. Amen? So, ganun din tayo. So, during the prayer and fasting, mayroong healing na mangyayari. Okay, so, also, ito, i-explain ko na kung ano ang mangyayari during 21 day of fasting. Para magkaroon kayo ng awareness. Kung hindi nyo pa na-experience, I will share to you. Okay. During the prayer and fasting, 1 to 3 days, kung mahilig kayo sa kape, sasakit ang ulo nyo. Hindi ko kayo tinatakot because madidetox kayo. There is cleansing in our body. Kung mahilig kayo sa mga mamamantika, talagang lalabas yan. Ang mga ebak nyo, iba. May mga masangsang amoy, parang nalungtot na karag, kakasjay. Lumar ka na yun. Kasi ang kakainin nyo lang is vegetable and water. So there is cleansing. Okay? So there's cleansing yan. Sa first 3 days, makakaramdam kayo ng kakaiba. Na may mga mararamdaman kayong parang nanlalata. Kayo kasi yung habit nyo ng habit na natin kumain ng kanin, di ba? Tapos yung isip natin walang kanin. So parang naglalaban yung first 6 days, earthly flesh pa ang naghahari sa atin. Talagang lalaban tayo sa ating earthly. Remember, 6 days na nagtrabaho ang Panginoon ng creation. So, ang katawang lupa natin, hahanapin niya ang kape, hahanapin niya ang kanin, hahanapin niya ang karne, hahanapin niya ang itlog, lahat ng meat, hahanapin niya yan. Maglalaban, pero dahil gusto mong gusto mong mag-fasting sa mga king's food, paglalabanan mo yan. And then, after 6 days, ay, ang gaan na ng feeling. Magaan na ang feeling nyo. Pero hindi pa kayo mag-lose weight. Kaya kung may isipin nag-lose weight ako, nag-lose weight. Hindi pa kayo mag-lose weight. Huwag nyo isipin yung, ay, pumayat na ako, ilan ang sigat ko. Sinusot ka lang sa huwag kayong huwag mong hakaluan ng pampasiksi ang fasting natin. So, ganon, pagkakaroon, yung testimony ko lang para ma-challenge kayo. Meron kaming kasama doon sa Puyo. Ano siya, wine, ano siya, hindi naman siya partikero, pero naging habit na kasi mga residente sila. So, naging habit nila yung uminom ng wine. At saka, meron din siyang, bisyo na naninigarilyo. Kasi chef eh. So, pagkatapos silang magluto sa restaurant,
talagang mapapasigarilyo sila dahil nasuya na ngayon, tiangot timakan. So, ganon. During the prayer and fasting, natanggal yung mga vision niya. Yes, true. Talagang ang vision ng Yose, mahirap tanggalin. Pero gusto niya talagang maglingkod sa Panginoon. Hindi lang niya matanggal ang pag-Yose dahil talagang maglalaway daw siya. Kung papalitan naman niya ng sweets, hindi enough yun kasi pag sweets naman ang pinoproblema naman niya, tataas ang sugar, di ba? So talagang ang nakatanggal lang ng vision niya is prayer and fasting. Dahil tutulungan ka ng Panginoon. Kaya tayo, kung mayroon tayong mga bad habits, bad attitude na hindi natin matanggal-tanggal, the Lord will help you. At matatanggal yan. Yung isa nating sister, yung mga kamay niya, dahil nag-exist acid ngayon, kasi yung mga joints niya, tinubuan na ng mga exist na buto-buto. Kaya hirapan na siyang magganyan. May lumabas na naman, may mga laman-laman. During the prayer and fasting, nawala po. Nawala yung mga ganito niya. And even yung mga kapatiran natin doon, yung matataas ang kolesterol, makikita mo yung dito nila, yung dito, di ba? Mayroong palatandaan, kapag mataas ang kolesterol mo, meron kang parang dito, basta meron dito. Kaya tingnan mo yung katabi mo, baka meron siyang ganyan. Meron ba? O sabihin mo, kung mataas ang kolesterol mo, kung meron kang nakita parang pantal dito, yung dito niya, yan. So isang palatandaan yun, nangungusap ang katawan, hindi na lang siya makapagsalita, pero meron kang makikita. Tapos, yung matataas ang asukal sa katawan, yung isang palatandaan is nanlalabo ang mata. Kaya tayo, habang nagkakaedad, di ba nanlalabo ang mga mata natin? Kasi tumataas yung level ng sugar natin. At isa sa mga mangyayari is bababa ang sugar mo. Kung hindi ka pa naggagamot at saka nag-i-inject ng insulin, bababa, makakatulong po yun na bababa ang sugar mo during the prayer and fasting. Basta gawin nyo lang ng tama, maganda ang resulta. Huwag nyo iisipin na magdadayet ako, magdadayet. Hindi, kasi magugutom ka kapag ka iniisip mong magdadayet. When we are during the prayer and fasting, papalitan natin yung craving natin ng pagkain ng Word of God and worshiping Him. So habang nararamdaman ng bituka natin, kung na. Narinig niyo ba? Ano lang yan? Tubig lang yan. Tubig lang yan kasi yung acid nyo, na sabi ng bituka, ba't ang tagal namang hulog ng pagkain, sabi ng bituka niya, ay bituka mo. Kasi kaya mag-grumble na siya, maggagawa na siya ng commotion sa loob para, kasi yung bunganga mo wala pang naipapasok eh. So maggagawa na siya ng commotion sa loob. Kumain ka na. Sabi niya, parang nangungusap siya na, kumain ka na. Pero, dahil you are in the Spirit of the Lord and you want to communicate with God, sige lang, inom lang ng inom. Hanggang sa masanay na yung tiyan mo na wala ka nang binibigay na kasi mabisyo din yung tiyan natin eh. Kaya alam na niya yung routine. 12 o'clock, kakain na yan. Tapos 3 o'clock, may snack na yan. Ganyan na. Naka-register na sa utak niya. Ay, sa tiyan niya. Sa utak niya. Meron tayong ipapasok. Kaya yung tiyan natin, mag-i-expect yan. So, minsan, hindi naman talaga tayo gutom. It's only in the mind. Kasi nasanay tayo na kumakain tayo. Kaya yung iba, lumalaki sila pagka wala silang ginagawa. Yung pagka nabuboring, ganyan. So, dinadaan sa kain. Amen? So, experience nyo yan. Alam nyo yung sarili nyo ha. So, ganon. Naglalakihan tayo kasi sa isip natin, nagugutom ako. Pero hindi. Kasi ang pagkain po, nadadigest yan
according sa mga doktor, na-digest ang pagkain 2 to 6 hours, depende sa kinain mo. Kung rice lang, madaling ma-digest, pero kumain ka ng baka, 6 hours yan. Ay, yung beef pala, hindi yung baka, yung beef. Kainin mo yung beef. Hindi yan kaagad ma-digest. Di ba, matagal yan, tapos sabi, kumain ka ng tanghali, baka. Tapos gabi na naman, manok. Hala, paano na yan? Tapos magre-reklamo, wala, hindi ako umiba. Di naipon-ipon kaya nagkakaroon ng colon cancer. Kasi nai-stuck lahat doon sa loob natin. But during the prayer and fasting, the water will cleanse us. Kaya po, alam nyo, during that prayer and fasting, yung mga ipon nyo na ebak noon, lalabas. Kaya, I challenge you, kaya malaki ang tiyan natin kasi marami tayong stock. Hindi stock na pagkain. Stock na waste. Kaya pagka ginawa natin yon, alam niyo, testimonyo ko noon, hindi ko talaga maisuot ito. Sinamantala ko lang habang kasya pa. Kasi nag-fasting kami, yung mga dress ko, nagkasya na. Sinamantala ko na kasi baka after prayer and fasting, hindi ko na ulit maisuot. Kaya sinamantala ko, magsasalita pala ako dito. Wow. Okay, so, ano yung mga pagkain na, gusto nyo, interesado kayo? Bigay ko sa inyo. Foods to include fruits. Alam niyo na yung fruits? Prutas. Ayun mga fruits wag yung fruit cake, fruit cocktail, hindi yun. Fruit juice. Fruit juice, hindi yung mga fruit na may mga asukal. Fresh fruit, pwede nyo rin gawing juice. Kung gusto nyo. Basta huwag nyo haluan ng asukal. Okay, vegetable. Alam nyo na ang vegetable whole grain. So yung yung rice, papalitan natin ng whole grains. Mga grains yung red rice, brown rice, black rice, mga ganyan. Oatmeal. Kaya si sister, hindi tumataba kasi pa-oatmeal siya. Beans. Beans, ang karne, itlog, fish, papalitan natin ng beans. Kaya pwede yung tofu. Yun na ang karne nyo. Karne natin pala. So, walang karne. Walang meat. Legumes. Alam ang legumes. Alam mo ang legumes? Mga nuts. Yung mga nuts. Mga nuts. Coconuts. Ano yung mga nuts na alam nyo? Wag yung peanuts butter kasi processed yun. Fresh na peanut puree. Huwag yung peanuts butter. Dahil may butter yun, hindi pwede. Seeds. Olive oil. So, walang yung gamitin yung olive, kung gusto nyong lutuin yung pagkain nyo, gusto nyong, ang mantika na nagagamitin nyo is olive oil, kaya vegetable oil. Huwag yung oil na natutulog. Ano yung oil na natutulog? Yung fats. Yung fats oil. Yung mantika ng baboy, mantika ng, basta winter, matutulog siya. Alam niyo na ang fats ng animals yun. Butter. Hindi rin, yung star margarine, hindi rin pwede yun. Okay, ano pa? Herbs. Herbs ba o herbs? Ha? Herbs? Depende sa kung saan kayo nag-aral. Parang naririnig ko sa mga puti herbs. Parang herbs lang naririnig ko. Ha? Herbs lang. Walang herbs. Herbs ba? Herbs. Silent edge. Silent. Okay. Water. Pwede yung coconut water. Okay. At green tea.
Wag yung green tea na tingnan nyo kung may caffeine. Kasi ang tinatanggal natin is yung caffeine. Very addicted kasi ang pleasure din yan eh. Yung kape, di ba, pleasure din yan. Kapag parang kagaya kagabi, nagkape kami. Ako lang pala. Foods to abstain. Ano yung abstain? Ito yung mga huwag nyo munang kakainin during the 21 days. Meat. Kapag meat, include na yan yung mga dilata na meat. Itlog, luncheon meat, basta may meat. Processed food. Processed meat, frozen meat. Wala mo na yan. Erase muna sa listahan. Fish. Lalo na sa mga diabetic. Okay, kasi ang mga diabetic kailangan umiwas din sila sa mga walang kaliskis na isda. At saka kung meron kayong matataas na level ng allergy, tanggalin muna ang mga meat at saka fish. Seafoods, eggs, dairy. Include yung dairy, kasali ito ng milk, cheese, yogurt. Kung mahilig kayo sa mga ganyan, magtiis-tiis lang muna kayo. Kasi yung ilang taon na nag-ipon kayo dyan ng toxic sa katawan natin, tapos hindi po malilinis ang katawan natin in just one day. Kaya nga diba yung mga may bukol, para lumiit ang bukol, sabi nila, huwag pakainin yung bukol. So kasali dyan na kapag meron kayong mayroon nang lumalabas na mga bukol sa katawan natin, magandang mag-prayer and fasting. Kasi physically yung bukol, maliliit dahil wala siyang pagkain. Wala nang magpapatrigger na ma-inflame. Ganyan. And then, sweets, including chocolates and sugar. Kaya hindi pwede ang rice. Kasi ang rice will turn to sugar. White rice, hindi pwede. Sugar, yeast, refined grains, mga processed food, deep fried. Kaya iwas muna tayo sa mga prito. Fried chicken, mga prito-prito, kahit fried rice, iwas-iwas. And mga fats, including margarine, butter, and lard. Lard yung sinasabi nyo kanina, di ba? Yun. Okay, at of course, beverage. Including yung Coke, Royal, Sprite, lahat na lang alam yung may asukal. Mountain Dew daw. Meron may Mountain Dew ba dito? Basta fresh. Bilisan nyo dahil importante ito. Okay, so bawal ang may caffeine at alcohol beverage. Kaya ba natin to? Amen. Kakayanin natin to para kay Lord. Amen. So kapag ginawa natin ito, makikita nyo. I will challenge nyo sa yung mga abnormal ang dugo. Yung halimbawa, mababa, tataas. I-observe nyo. Pero kung nagtitake kayo ng medicine na yung maintenance, you can do it. You can, kasi kumakain naman tayo, hindi naman ito total fasting eh. So you can do it kahit na mayroon kayong medicine. Gawin nyo lang after meal. Kaya, I will challenge you kung bakit pinahintulot ito para rin sa atin. Hindi ito gagawin din ni Lord or ipagagawa kung hindi makakabuti sa atin. Alam niya kung anong makakabuti sa atin. Amen? Amen. Okay. So next is, during the fast, anong gagawin natin? Of course, we have to seek the Lord. How?
Read the Word of God. Kaya ngayon sabi ko kanina, instead of eating, ang gagawin natin is Magbasa. magbasa ng Word of God. At mag-worship. Mag-worship tayo. That is your magiging habit. Kaya kahit na nagluluto, mag-worship tayo. Kahit anong ginagawa natin, mag-worship tayo. And during the prayer and fasting, kung na-observe nyo po nung last week, last month pala, kasi almost 3 weeks, hindi ako nag-active ng Facebook. Hindi ako nagpo-post. Kasi isa rin sa nag-abstain ako is the social media. Because I want to devote myself to the Lord. Kasi very toxic ang social media. All of us, meron tayong meron tayong kanya-kanyang pinapalo na political. At kung babasahin mo, masisira masisira ang isip mo dahil may mga Christian, tapos they are acting like unbeliever. Sa mga comments nila, they are spreading hatred. At tapos nakalagay dun sa wall nila, God bless you, or John 3:16, or seeking first the kingdom of God, nakalagay. Pero ang comments, puro paninira. How can you paano yun? So, I decided na pati sa social media is fasting team. Para totally na communicate tayo sa Panginoon. Okay, during the prayer na fasting, drink plenty of water. Huwag kayong magpapa-dehydrate. Basta inom lang kayo ng inom. Huwag naman kayong magpakalulog sa tubig dahil gutom na kayo. Sige na, uray every minute, lunok. Mamaya, lunok. Ganoon. Baka yung isip nyo, yung tiyan ko palagi. Hindi na kayo makapag-pray kasi yung isip nyo, yung tiyan nyo na iniisip nyo. Kaya drink plenty of water. Be patient. If you feel tired, rest. Kapag nanghihina ka, mag-rest ka. Ganyan. And then walk. Hindi bawal ang mag-exercise. Basta huwag kayo mag-heavyweight, yung 50 kilos na exercise. At hindi kayo mag-hiking doon sa bundok kasi iba na yon. Talagang manghihina kayo. And then, keep it private. Huwag mo nang ilagay sa Facebook mo, I'm fasting. Para lang malaki. Tapos i-post mo pa, nagpa-fasting ako. Nagugutom na ako kasi fasting namin. Kung wala po kayo di Facebookan, no, keep it private. Kasi siyempre, ating pangibagam lang ako dagiti concern na tao. Kabakan tuloy din, no, sister, tayo sige lang. Sister, may kanay. Panda kailangan si pag-serbiansi ka. O, di ba? Kaya nung nag-fasting ako, sinabi ko sa employer ko na naka-fast ako. Kaya, kakain lang sila. Hindi nila ako ino-offeran. Para malayo sa tukso. Amen? Pero nung nag-fasting kami, dumating si Pastor McClure. Alam nga na, i-broadcast ko naman na nagpa-fasting ako. So, nung pumunta kami sa sa Tayo, nakikain ako, yung gulay ang kinain ko. Pero, sige, kain. Si Pastora Glenda, sige, offer ng mga pagkain. Pero, of course, gulay lang ang nakain ko. Okay, so what is the benefits? Isa pa pala, don't give up when you fail. Halimbawa, when you fail, huwag kayong mag-give up, huwag niyong isardan, huwag niyong itigil, nanganakon, i-break ko, fasting ko. Ituloy yung lata. Repent, Lord, sorry ka nakapanganak chicken, or kababay mo kami kiniamon ko. Just, unintentionally, kung wala nang ibang way, just go on. The next day, mag-recover ka. Okay? So, ituloy nyo lang. Ituloy nyo kasi importante yung dedication natin sa Panginoon. Okay. Naintindihan? Interesado ba kayo? Amen. Itutuloy ko pa ba? Amen. Okay, last na ito. Meron pang 11 na last. Result of Daniel's fast. Result na ito. Spiritual discipline and guidance. Napag-aralan natin kaninang umaga ang discipline.
This is the application. Kung kaya ba nating magkaroon ng disiplina. Huwag na nating antayin na sasabihin ng doktor, oy, bawal na sa'yo ang itlog, bawal na sa'yo ang karne, kasi mataas na ang level ng sugar mo. Huwag nyo nang antayin yun. This is the time to have discipline para mag-restart, ma-refresh ang katawan natin. Amen? Oh, hindi natin alam sino sa atin mataas ang level ng sugar, mataas ang level ng dugo. So this is now the time, heavy weight. Ay, ano ba? Heavy ang weight. So, hindi much. Nung nagpa-kilo ako, nung nagpa-check up ako, nung nagpunta ako sa clinic, nag-kilo ako. Hala, nagsabi pa naman yung resibo, sabi niya, Class A, obese. Meron palang class, may Class A, Class B. At mayroon na yung kapag mabigat ka talaga, sabihin niya, obesity. Oh. At least Class A, may pag-asa pa na bumaba. Okay. Result of Daniel fast. Mabilisan lang ito. Spiritual discipline and guidance. When you start, kapag mayroon kang disiplina, madali mong marireceive ang guidance ni Lord. Kasi nakafocus ka, magkakaroon ka ng sensitivity, madali mong marireceive yung instruction ng Panginoon. Mangungusap siya sa'yo. Number 2, Holy Spirit leading. May mga problema ka, hindi ka makapag-decide, meron kang plano, hindi mo alam ang gagawin mo, the Holy Spirit will give you guidance. Number 3, clear, sober mind. Kung kulong-kulo na ang isip mo at hindi ka nakapanatag dahil marami kang problema, the Lord will give you a clear mind. Number 4, pure heart and mind. Kasi during the pure prayer and fasting, yun na yung testimony ko sa inyo, marireveal who you are. I-reveal ng Panginoon pati yung bad attitude natin, yung hindi maganda nating pananalita, yung matatapyasan yan. Babaguhin ni Lord yan, i-reveal niya yan. Pati yung heart natin, na meron siyang karelasyon, may asawa. Hindi niya mahiwa-hiwalay kasi mahal na mahal niya. They love each other. Mahirap yun, talagang dibdiban yun. But through prayer na fasting, the Lord give her a pure heart. Oh, di ba? A pure heart. At kung hindi mo kayang gawin, God will make a way. Amen. It's either idiyadayo ni Apo Diyos or maawan ni Suna. Diba? Ganun ang gagawin niya kasi ayaw niya na nagkakasala ka. So God will make a way na mawala yung tao. Hindi naman yung matigo, ibig kong sabihin. Pwede na rin yun. Pwede naman. Number 5, of course, pure heart and mind. Number 5 is hunger for God and words. His word. Yung bang magkakaroon ka ng interest na, ano nga ba yung susunod ko? Kaya nung sinimulan ko noon ng Psalms, iniisip ko na kung ano yung susunod na kabanata. Or nung binasa ko ang kwento, halimbawa, nagbasa kayo ng kwento ni Abraham, nagkakaroon ka ng interesting sa isip. So, sino yung mga anak niya, ganyan-ganyan. Kahit hindi mo gusto mga pangalan noon na ini-escapean mo, mababasa mo na, magkakaroon ka ng interest na basahin. Amen? Okay, so purified body, physical freedom, and healing and deliverance. Ito na yung sinasabi ko. God will reward us. Yung ginawa nating sakripisyo, God will reward us. Lilinisin niya ang katawan natin. Maglo-lose weight ka pa. Na matagal mo nang dinidesire, hindi nangyayari kasi mahirap gawin. Ay, bukas ako mag-diet. Pag dumating na naman yung next day, bukas na lang ulit. Hindi nangyayari kasi
Yung nga sabi ni sister kanina ng gluttony. Madali tayong yung flesh ba natin, kung ano yung gusto niya, tapos unlimited pa. O, di ba? So, during the prayer fasting, magkakaroon tayo ng purified body, physical freedom, and leading, and healing, and deliverance. So, may mga napapagaling, o kaya yung mga matataas ang dugo, bumababa, ganyan. Pero, I will not advise you na magtigil kayo pag nag-normal na yung dugo nyo, tapos magtigil-tigil na kayo ng maintenance. Hindi ko kasalanan nung wala akong sinabing magtigil kayo ng maintenance nyo. O, basta i-maintain nyo pa rin yun, at least, bababa ang presyo ng dugo nyo. Ay, pressure? Ha? Pressure ba? Pressure. 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 Oh. Okay, number 8, spiritual freedom. Free from bitterness and bitter root or heaviness. Kaya minsan hindi tayo makatayo sa harapan because we have bitterness. Hindi tayo, we are not confident. Halimbawa, aglit tayo aglit ka man pa, na ganang, ag-exhort ka man, you know yourself. Kapapam lang nila kayo gamitikal man, gusto nga, pastora, mapaling nga, escape up pala, kasi dahil nga gusto nga, during the prayer and fasting, even your past, i-delete yan ni Lord. Malilinis po tayo from all the bitterness, including your employer. Hindi lang yung mga family circle natin and friends, even our employer. Kung dati-dati, ang tamang ni Busan, kasi hindi magandang impression natin sa mga amo natin. Pero, during the deliverance, madi-deliver tayo. Ay, pagsisilbihan ko ito kasi ginamit ni Lord ito para ma-refine ako. Your mind will turn into positive way. Anya pa, spiritual giving or spirit of giving and generosity. Kung noon madamot ka, after your fasting, magiging generous ka na. Kaya kung hindi ka pa nagbibigay ng tithes mo after your fasting, sigurado yan, magbibigay ka na ng tithes mo at saka mga offering mo. So, magkakaroon ka ng passion. So kahit na hindi dito sa Hong Kong, pagka may mga exhortation o kahit sino dun sa Pilipinas, mga gawain dahil para sa Panginoon, your heart is madaling matouch at gustong-gusto mong magbigay. Amen? So, answers prayer. May mga prayer po tayo na agad-agad masusolve or agad-agad sasagutin ni Lord. Meron namang prayer na madidelay. Hindi, alam na natin yan, ang pagsagot ng Panginoon ay hindi instant. Minsan ay later, minsan ay nadidelay lang. And minsan is no. Okay? And lastly, intimacy with God. So after your prayer and fasting, makikita mo, nag-level up ang spiritual life mo. Kung noon, hindi ka nagbabasa ng Bible, may encourage ka na magbasa ng Bible. Parang yung mga kasamahan namin doon sa Puyo, noong kasi during the prayer and fasting, talagang parang pwersahan nababasahin nila dahil may pinupost akong mga scripture reading. And then after that, dahil nakasanayan na nilang nagbabasa ng Bible, ituloy-tuloy na nila. Tinutuloy-tuloy na nila ang magbabasa ng Bible. At of course, yung pananalangin. Ma-i-exercise. Kung noon ang prayer mo lang is bago ka matulog. Thank you, Lord. Yun lang ang prayer time mo. Tapos, during the devotion here, kung yun lang ang prayer time mo, o kaya bago kumain, after your prayer and fasting, sigurado yan, kahit na nasa kubeta ka, nananalangin ka na. Kasi yung relasyon mo sa Panginoon, na-develop na, nagkaroon ng intimacy. Parang yung yung kapag kung sino sa inyo yung yung may mga asawa, yung newlywed, ganyan.
Di ba kapag habang magkasama kayo, nadidevelop yung good relationship. Ganon din kay Lord, nadidevelop yung good relation. Kahit sa mga friends natin, kasisteran natin. Si Sister Melanie nga, ilang araw lang kami nagkasama niya noong nadidevelop yung good relationship kahit na ngayon lang kami nagkakilala. Pero parang ang tagal-tagal na namin magkakilala. Ganyan. So, ganon din tayo kay Lord. Pagka ginawa natin itong prayer and fasting natin, madidevelop yung intimacy natin sa Panginoon. Kaya minsan, anniversary, revival, na-revive tayo after ng anniversary, na-revive tayo. Tapos next week, nalubat. Kasi hindi talaga, na-revive lang tayo ng time na yon. Walang follow-up. But during the prayer and fasting, mararamdaman mo kasi nagkaroon ka ng yung talagang intimacy with God. So, matutuloy-tuloy yan. Matutuloy-tuloy. So, niya kaya adan-adan yung? Amen! Nabantuga mo nga nag-sound. You're not taking I-end na natin. Dahil marami na akong nasabi, parang natuyuan ako. But anyway, I pray na lahat tayo, matcha-challenge tayo. Let us try. Kung kailangan nyo ng guidance sa inyong prayer and fasting, you can consult your leader. O kaya kumuha kayo ng partner nyo, para mayroon kayong excitement na, uy, alam mo, may experience ko ngayon. Masakit ang ulo ko, hindi ko talaga kinain ko lang yung kanin. Diba? Meron kayong mga shiran, tapos, sister, kakailangan natin to. Uski, magsimula tayo ulit bukas. Ganyan, may mag-i-encourage sa'yo. May tutulong sa'yo. Ganyan. So, let us start. Huwag niyong gagawin ng proper, huwag niyong gagawin na dahil nakita niyo sa Facebook ginagaya, kagaya ng mga gamot. Alam niyo yung biyanan ko, ang kinamatay niya, improper taking medicine. Kasi nahihilo siya. Akala niya high blood siya. So nakikishare siya sa gamot ng maintenance ng asawa ko. Anemic pa lang. Di nawalan siya ng dugo. Nahabol naman, every now and then, binibilhan ng dugo kasi nahulog na, nagtinag na anemic. And she suffered for how many months lang kasi hindi na kinaya at kinuha siya ni Lord. Kaya wag niyong gagawin ng walang proper. Huwag kayong gagawa ng hindi proper. Okay, so after your prayer and fasting, huwag naman yung nag-fasting kayo tapos ko talaga mo ito nga nag-order kayo kay McDonald's nga number 3, number 4, number 5. Huwag ganon. Dahil hindi ka nakatikim ng ng karne ng talagang impapas lumutan. No, slow down. Slowly. Huwag niyong bibiglain din. Mag-slowly kayo na kumain. Huwag niyong pang-mabilisan. Amen? Amen? So, let us do it in proper. But of course, yung puso po natin, during the prayer and fasting, importante pa rin na tama tayo kay Lord. Let us decide to be right in the Lord. Amen. Okay, huwag niyong isipin na mag-diet. Dahil hindi mangyayari yan. Dahil ang tagal ko nang nagpapasting. Hindi naman ako sumiksi. Nag-lose weight lang ako ng 2 to 3 kilos. Pero bumalik din. Kaya huwag niyong i-aspire na kayo ay papayat. Nagbabalik noong lose weight lang ang sinabi ko kanina. Wala akong sinabi na magsisiksi kayo. Magiging siksi kayo after the prayer and fasting. No. So, ang gaganda is our spiritual life. Amen. Yes. Amen. So let's pray. Heavenly Father, thank you for teaching us how to do the prayer and fasting, O God. And I pray that teach us and help us, Lord, to do it in accordance of your will. And I pray, Lord, na
tulungan mo ang mga kapatiran na gawin din ito para lumago pa sila spiritually at maging malalim pa sila maging malalim pa kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo at lalo na ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, kung ano man po ang aking pagkukulang, Lord, reveal to them. At ano man po, Panginoon, ang mga hindi dapat na nasabi ko, Panginoon, delete it in their mind, O God. Yes. I pray that only the truth, O God, will remain in their heart and mind. Thank you, Lord. Bless your word, O God. I pray the Holy Spirit to seal it, O God, in our heart upang hindi ito nakawin ng kaaway. Thank you, O God. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.